Napalunok si Alexandra, hindi pa nila napag-uusapan ang bagay na ito. Ngayon pa lamang. Simula na magsama sila ni Garrett, palagi na niyang naririnig sa labi nito na hindi nito gustong magkaroon ng anak. Naisip niya noon, yun ay dahil hindi siya si Natalie. Naisip niyang si Natalie lamang ang gusto nitong magdalang tao at hindi siya. Kaya dati takot na takot siyang aminin kay Garrett na buntis siya dahil noong una pa lang, alam na niyang ayaw ni Garrett sa mga bata. Dahan-dahan na umawang ang kanyang bibig. Natakot ako na maging kagaya ko rin yung magiging anak ko. I felt so lonely before. Marami lang akong pera, yun lang ang meron ako nun. Garrett, malungkot nang ngumiti si Garrett at hinapit siya nito para patakan ng halik ang kanyang noo. But the fear I had before, it was all gone. Atin and Damon washed it all away. Puno ng pag-asang bulong ni Garrett. I was afraid at first, yes, but eventually I learned that becoming a father is not a just responsibility, but also a knowledge. Kaya araw-araw sinisipagan kong aralin kung paano magiging mabuting ama sa kanila. Parang may humaplos na mainit na kamay sa puso ni Alexandra. Noon isa lang naman talaga ang pangarap niya. Ang matanggap ni Garrett ang mga bata at hindi nito hilingin na ipa-abort niya. Yun lang. Kahit na hindi siya panindigan ni Garrett, ang mahalaga hindi ito itanggi ni Garrett. Ngayon sobrang saya ng kanyang puso hindi lamang tanggap ni Garrett ang kambal. Minamahal din nito ang dalawa. Ayaw kong humiling ng kalabisan, pero kung maari lang, gusto kong patawarin mong daddy mo Garrett. Bulong niya sa kabahagyang lumayo. Tinitigan niya sa mata ang lalaki. I grew up without my parents. Mas mahirap yon dahil wala talaga akong choice. Nagpapasalamat na lamang ako na pinunan niyo ni Lolo at ni Lola. Marahan niya sabi. Sa pagbanggit sa kanyang lola, agad na nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Nasabi na sa kanya ni Garrett ang nangyari sa kanyang lola. Yun din ang dahilan kung bakit gusto na niyang umuwi para mabisitang libdingan nito. Wala man lang siya sa tabi nito nang bawian ito ng hininga. Pero alam mo, palagi ko sinasabi sa sarili ko na kung nandito sila at nakasama ko, mamahalin at aalagaan nila ako ng buong puso. I wanted to feel that love, Garrett, but I wasn't given a chance. Kaya yung pananabik ko para sa pagmamahal ng magulang, ayun naman ang ibinibigay ko sa mga anak natin. I gave my all, Garrett. Wala halos itira para sa sarili. Ngumiti siya at hinawakan ng pisngi ni Garrett. And I know your parents did the same thing to you. Mukha lang silang nagkulang but they actually did their best to give you a better life. Napalunok si Garrett, kumawala ang malalim na buntong hininga sa kanyang labi. He leaned closer to Alexandra, pinatakan niya ng halikang labi nito. Sa kanyang puso, merong pa ring galit at pagtatampo para sa kanyang daddy. Mahirap lumaki na malayo sa magulang, mahirap lumaki sa karangyaan ngunit salat sa pagmamahal. Ngunit sa tuwing naisip niya na mas malaki pa ang kasalanan niya sa kanyang mga anak, pero nagawa siyang tanggapin, ay lumalambot agad ang kanyang puso. Masyado niyang naalagaan ang galit mula sa kanyang kabataan. Napalaki niya yun at napalalim hanggang sa nadala sa pagtanda. But who am I to blame my parents? Tanong niya sa sarili. Kapag naisip niya si Athena at si Damon, nahihiya siya sa kanyang sarili. Mas malaki ang kasalanan niya sa kambal. Kung tutuusin, dapat ay sinumpa na siya ng dalawa. Pero hindi buong puso siyang tinanggap ng kanyang mga anak. Hindi siya inusgahan. Binigyan pa siya ng panibagong pag-asa at pagkakataon. Niyakap niya ng mahigpit si Alexandra. Sobrang sikip ng kanyang dibdib at hindi niya maintindihan ng kanyang nararamdaman. Ngunit isang emosyon ang nangingibabaw sa lahat. Ang saya. I love you. He painfully whispered those words. Niyakap ni siya ni Alexandra at marahang hinagod ang kanyang likod. It feels comforting. Hindi niya alam kung paano niya paaayusin ang buhay niya noon pero ngayon nasa bisig na niya sa Alexandra at nasa poder na niya ang kanyang mga anak, naging malinaw ng lahat. Gusto niya lamang na maging mabuting asawa at mabuting ama. Gusto niyang magkaroon ng masayang pamilya. Ibigay ang magandang buhay sa kanyang mag-iina. Dahil kay Alexandra, Athena at Damon naging mas maliwanag at malinaw ang mundo. Hindi kagaya noon na puro dilim. Mahal din kita. Marahan na bulong ni Alexandra. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Garrett. Gumuguhit ang masakit ng ngiti sa kanyang labi. I don't deserve of any of this. But thanks God, I was more than blessed. Bulong ng kanyang isip. Dahan-dahan siyang lumayo kay Alexandra, ngunit muling dumukwang para sa mainit na halik. Maybe it's true that love can do anything. That is too powerful. Ang lakas na nahanap niya ngayon
Para kalimutan ng kanyang nakaraan ay dahil sa lakas na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga anak. Maybe it's time to fully forgive his dad. Dahil kagaya niya, hindi rin siya naging perpektong ama. Malaki ang naging kasalanan niya kay Athena at Damon pero napatawad siya ng dalawa. Kaya panahon na rin siguro para patigilin ang batang Garrett na nagtatanim ng galit sa kanyang puso. Tumitig siya sa mga mata ni Alexandra. Puno yun ng pangunawa at pagmamahal. Mahal na mahal kita, Alexandra Darlene Gonzaga Virado. Pahayag niya. I love you and the two little angels. Thank you. Thank you for saving me from my pain and suffering. Nang sumunod na umaga, naganong kumain ng almusal si Athena at Damon kasamang kanilang Lola Claudine at Lolo Rene. Kahit papagod sa flight, nagising pa rin ng maaga si Alexandra, kaya isang mag-anak sila sa hapagkainan. Nasa magkabilang kabiserang mag-asawang Virado, magkatabi naman si Alexandra at Athena. Sa tapat nila ay si Garrett at Damon. You look like Papa Garrett, Grandpa, usal ni Athena. Hindi mapigilan ng sarili na mapansin ang pagkakapareho ni Garrett at Rene. And you also look like Damon, but you're old, dagdag pa nito. Athena, agap na saway ni Alexander sa anak, ngunit tumawa lamang si Rene. Kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa na ganito kabibong kanyang apo na puno ng maligayang tawang matandang Virado ang dining area. No, Alexandra, that is fine, he assured her. Mapagpaumanhin na ngumiti si Alexandra kay Mr. Virado. Ayaw niyang ma-offend ito sa sinasabi ng apo. Ngunit mukhang hindi naman to apektado sa pagiging matabil ni Athena. Bagkus natutuwa pa. What Athena has said is true. I'm already old. Kaya napakaswerte ko dahil naabutan ko pa rin ang mga apo ko. Ngiting sabi ni Rene. Your papa's papa? Tanong ni Damon, sinisipat ng tingin ng matandang lalaki. Tumango ng maraan si Rene at matipid na ngumiti. Yes, Damon. Sagot nito. Sinilapan ni Alexandra ang reaksyon ni Garrett. Kalmado naman ito at tila ayos lang na nagtatanong ang kanilang mga anak. Why is Grandpa has white hair and Grandma has none? Kuryosong tanong ni Athena. Kahit na medyo mahina lang ang boses ni Athena at kay Alexandra lamang yung gustong itanong, narinig pa rin ng lahat. Nagtawanan ang mag-asawang Virado. Mukhang tumatanda na talaga ako, natatawang sabi ni Re. Athena, mahinang saway ni Alexander sa anak. Humagikik lang si Athena. I'm sorry, Grandpa, but don't worry. You're still poggy like Papa. Bawi nito sa kamatamis na ngumiti. Ngumiti si Rene habang pinagmamasdan si Athena. Maganda ang kanyang apo at talagang marunong na itong mambola. Mukhang marami yatang mapapaiyak ng puso ng kanyang apong babae. We have to meet James today, Mom, Dad. Si Garrett pagkatapos ng ilang sandali. Hindi na namin isasama si Athena at Damon. They will stay here with you while we meet James and our lawyers, dagdag ni Garrett. Oh, that is fine with me, maagap na sagot ni Claudine. Ngumiti ng malaki. I really want to spend time with my grandchildren, masayang sabi ng ginang. Ngumiti rin si Rene. Don't worry about the kids, Garrett. Kami nang bahala sa kanila. Pangako nito. Muli ay sinulyapan ni Alexander si Garrett. Nakita niyang nakatingin ito sa pagkain. Pero dahil naramdaman ng kanyang tingin, ay sumulyap sa kanya. Pagkaraan ay isang mga magulang nito. You will not have any problem with the kids. Subok ni Garrett na pahabain ang usapan. Minsan nga lang pasaway si Athena, but she's a sweet child. Damon is quiet and observant. Pansin ko nga, iho. Sagot ni Claudine. Pero hayaan mo, marami naman kaming oras ngayon kaya sigurado ako magiging komportable sila sa amin ng daddy mo. Kaya pagkatapos ng kanilang almusal, dumiretso na si Alexander at si Garrett sa meeting place nila ni James. Hindi naman naging problema ang pag-alis nila at pagpapaalam sa kambal dahil gusto rin ng dalawa na makasamang kanilang lolo at lola. Alas 8 nang dumating sila sa isang restaurant na pagmamay-ari ni James. Kasama na nito si Attorney Narvaez. Good morning, Mr. and Mrs. Virado. Bati sa kanila ng abogado. Ngumiti si Alexandra para batiin ang babae. Maganda ito, matangkad at balingkinita ng katawan. Simple lamang ang makeup nito, bumagay sa white long sleeve at brown skirt na mukhang mamahalin. Mahaba ang buhok ng babae na umabot yata hanggang sa bewang. Good morning, bati ni Alexandra sa babae. I'm Attorney Reynela Narvaez. Inilahad nitong kamay sa kanila.
Malugod naman yung tinanggap ni Alexandra at ganun din si Gareth. Giniya sila ni James sa isang pang-apatang mesa at naupo silang apat. Magkatabi si Alexandra at Gareth, kaharap naman ni Alexandra si Attorney Narvaez at kaharap naman ni Gareth si James. "Here are the important documents that you need to study for a while," sabi ng abogado. Saka nito nilapag sa kanilang harap ang mga dokumentong nakapaloob sa isang medyo makapal na folder. Nasa kustodiya na ng mga pulis si Tere. Nakuhanan na rin siya ng statement laban kay Natalie Jones. There are also statements and evidences presented by Marcos Hidalgo. So far, 2 na ang witnesses natin sa nangyaring pagkidnap sa'yo noon. Next week gaganapin ang unang hearing, kaya mabuti na yun na nakauwi na rin kayo. Inabot ni Alexandra ang folder na ibinigay ng babae. Malaki naman ang tsansa na maipakukulong natin siya, hindi ba? Tanong niya sa babae. Tumango ang abogado. Yes, for as long as there is no loophole. Huwag kayong mag-alala, I'm not the only one who works in this case. Kasama ko si Attorney Philip Bustamante at Attorney Catlea Bonifacio. They are not here for they have to attend an important event. But before the trial, I will introduce them to you personally. Paliwanag nito. Tumango si Alexandra. Kung sakaling makulong si Natalie, ilang taon ang magiging parusa sa kanya. Tumigil saglit si Attorney Reynela at ikiniling bahagya ang ulo. Patong-patong kasi ang kaso laban sa kanya, maliban sa pagpapakidnap at tangkang pagpatay sa'yo noon. Pinapatay niya rin ang mga tauhan niyang kumidnap sa'yo. Si Misty ang tanging nakaligtas sa kanilang grupo, kaya maliban sa kaso na related sa'yo, may kaso pa siya kay Misty. And other than that, kasabwat din siya ni Marcos Hidalgo sa pagtakas at pagkidnap sa inyong anak. Attorney Reynela pause again. Kaya tingin ko, ang pinakamabigat na parusa sa kanya ay ang habang buhay na pagkakakulong. Hindi rin siya maaring bigyan ng parol. How about Marcos' case? Is it over? Yes, Mrs. Verado, sagot agad ni attorney. Naipresenta na sa court ang ebidensya at ang lahat ng kanilangang para litisin ang kanyang kaso. He was sentenced for 15 years of imprisonment. 15 years lang? Tanong agad ni Gareth na bigla sa kanyang narinig. Tumango si Attorney Reynela. Actually, binabaan ng judge ang sentensya niya dahil na rin sa pagstigo niya laban kay Natalie. At ang pagbibigay niya ng statement at paglabas ng ilang ebidensya. Sagot nito. Nilingon ni Alexandra si Gareth at inabot ang kamay nito. Pinisil niyang kamay ng lalaki at dahan-dahan na umiling. Naintindihan niya kung bakit gano'n ang reaksyon ni Gareth. Ngunit ayaw niya magalit ito ng gusto. Ipagpapasalamat na lang nila na nabigyan na kahit na paano ng hustisyang nangyari kay Damon at sa kanya. Huminga ng malalim si Gareth, ngunit talatang hindi pa rin kumakalma. How about our marriage? Did you check on it? Tanong ni Gareth sa abogado. Yes, Mr. Virado. Well, we will not have any issues with that, sabi ni Attorney Reynela. Bumititat sa katinapik muli ang folder. Your marriage certificate is already in this folder. Nailigay at nilinis na namin yun. Alexandra Gonzaga Virado is the only legal wife of you, Mr. Gareth Virado. Umawang ang labi ni Alexandra, kumunot bahagya ang kanyang noo at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. She shifted on her seat uncomfortably. Hindi niya alam ang mararamdaman. Hindi rin siya sigurado sa kanyang narinig. Baka pinaglalaroan lamang siya ng kanyang pandinig. Ibig sabihin, walang bisang kasal nila ni Natalie? Tanong niya. Umiling si Attorney Reynela. Walang bisang naging kasal nila, especially that you were already married to him. Kahit na merong batas na nagsasabi na maaari na ulit magpakasal ang isang lalaki pagkatapos ng 5 taon niyang pagkabalo, ay hindi pa rin maaring maging legal na asawa si Natalie Jones. Lalo pat hindi naman talaga kayo namatay. Hindi ko maunawaan, aniya. Buong akala niya, hindi na talaga sila kasal ni Gareth dahil nagpakasal na ito kay Natalie. Alam niyang kapwa maimpluwensya at mayaman ang pamilya ni Gareth at ni Natalie kaya maaring mabura na kaagad ang kanilang record ng kasal ni Gareth. Sa sitwasyong ito, ikaw Mrs. Alexandra Virado ang legal na asawa ni Mr. Virado. Susubukan ko na ipaliwanag sa mas detalyadong paraan. Sabi ng abogado, nilabas nito ang isang tablet at saka nagtipa. Ang pagkamatay ni Alexandra Gonzaga ay hindi naging legal na dahilan para mapawalang bisa ang kanilang kasal ni Gareth Virado. Ang pagpapakasal ni Gareth Virado kay Natalie Jones ay hindi valid dahil meron siyang umiiral na kasal kay Alexandra Gonzaga. Dahil buhay pa si Alexandra Gonzaga, ang kanyang kasal kay Gareth Virado ay nanatiling legal at ang kasal ni Mr. Virado kay Natalie Jones ay
hindi dapat tanggapin ng korte. Sa madaling salita, ang pagpapakasal ni Mr. Verado kay Natalie Jones ay may tuturing na isang bigamy o hindi ito makakapagpawalang bisa sa kanyang kasal kay Alexandra Gonzaga. Nag-scroll pa to sa tablet saka nag-angat ng tingin. Kaya nang ayusin namin ang marriage certificate at marriage contract nyo, mabilis lang na ibinigay ng korte ang original na kopya. Samantalang pinabasura naman ang kopya ng marriage contract ni Mr. Garrett Verado at Miss Natalie Jones. Gumisi si Attorney Reynelia. Ngayong araw naman bibigyan si Miss Entrata ng kopya ng inyong napawalang bisang kasal. Imporma ni Attorney Reynelia kay Garrett. Kung kanina hindi maipinta ang mukha ni Garrett dahil sa kaso ni Marcos ngayon, ay gumuguhit ng ngiti sa labi ng lalaki dahil sa magandang balita. I'm grateful to hear that, Attorney. Good job. Tugon ni Garrett. Ngumiti muli si Attorney. Thank you, Mr. Verado. We're just doing our work. Ayaw ko rin na mapahiya kay Mr. Blake. Sumulyap si Attorney Reynelia kay James. Blanko naman ang ekspresyon ng mukha ni James. And about Natalie's case, bumalik ang tingin ni Attorney Reynelia sa kanila. We will keep in touch about it. Mas maganda sana kung may isang tao na malapit talaga sa kanya na maaring tumayong testigo sa korte. But Mr. Hidalgo and Mrs. Statements are actually enough. Pero mas maganda pa rin sana na meron pang isang titistigo laban kay Natalie na alam lahat ang kanyang ginawa bago at pagkatapos ng krimen. Natahimik ang mesa. Unti-unting bumalik sa alaala ni Alexandra ang pamilyar na mukha ng babaeng katiwala ni Natalie. How about her assistant? Si Hera? Hindi siya sigurado sa pangalan dahil nakalimutan na niya. Pero parang ganun nga ang pangalan ng babaeng yun. Imposibleng tumistigo si Hera laban kay Natalie. Biglay sabat ni James. Isa pa, kahit na may alam siya, hindi niya ididiin sa korte si Natalie. Sabay silang lumaki at malaki rin ang utang na loob niya sa mga Jones. Kaya nga, hindi niya maiwan si Natalie kahit na ganitong nagkakagipitan na. Malamig na tugon ni James. But I'm trying to reach out of her. Hindi lang ako nakakahanap ng pagkakataon na malapitan siya na mag-isa. Napapansin ko lately, palagi siyang may kasamang bodyguard. She's just an assistant but she's always with the bodyguard. Nagsalubong ang kilid ni James. Tila ngayon lang din napagtanto na may kakaiba sa bagay na yon. How about Garrett? Can you reach out to her? Baling Alexandra kay Garrett. May number ako ni Hera and I also can send Christian to talk to her pero hindi ako sigurado kung sisiputin niya ako. Sagot ni Garrett. If she's really close to Miss Natalie Jones, then we can try to talk to her. Let's have a negotiation with her. Suhestyon ni Attorney Reynelia. Huminga ng malalim si Alexandra. Walang ibang malapit kay Natalie kung hindi si Hera lamang. Wala siyang maalala na may iba pa itong kaibigan. Kaya kung may dadagdag na testigo, si Hera ang kilala nila. I would try to reach her, ani Garrett. Natahimik sila. Pagkaraan ibinili ni Attorney Reynelia ang ilang importanteng bagay na gagawin nila bagong mismong trial. I have to go, Mr. and Mrs. Verado. May kliyente rin kasi akong kikitain. Paalam nito. Tumango si Alexandra at tumayo. Tumayo rin si Garrett, Attorney Reynelia at James para formal na magpaalam. Salamat sa tulong, Attorney, matama na sabi ni Alexandra. Ngumiti si Attorney Reynelia. Medyo naningkit ang mga mata nito at lumitaw ang mapuputing ngipin nito. Mas lalong gumandang abogado. It's my pleasure to help, Mrs. Verado. And congratulations again, nakangiti nitong sabi. Muli ay nakipagkamay si Attorney Reynelia bago tuluyang umalis. Sinundan nila ng tingin ang abogado hanggang sa makalabas ito ng restaurant. Nang mawala sa kanilang paningin ang abogado, humarap silang mag-asawa kay James. Is there something going on with the two of you? Tanong ni Garrett. Hindi na napigilan ng sarili. Nagtaas ng kilay si James. Sumandal ito sa upuan at matamang tumitig kay Garrett. May sarkastik at ngiti sa labi ngunit halatang kawalan ng interes sa mga mata. Bakit? Interesado kay Reynelia. Balik na tanong nito. Gago, iling ni Garrett. Are you dating Miss Attorney? Hindi pa rin nagpaawat si Garrett. Well, she looks like a badass woman. Tingin kong kagaya niya. Ang may kakayahan na disiplinahin ka. Bakit? Wala ba akong moral? Matalim na tanong ni James. Humalakak si Garrett. Bakit mo tinatanong? Hindi mo alam? James hissed. So what's your plan? Bored nitong tanong. Ayaw na makipagtalo. Are you not gonna throw a party after what you learn?
Pasalamat ka, magaling si Ernilla at ang mga kasama niya hanggang ngayon asawa ka pa rin ni Alexandra sa papel. Pangaasar nito. Umismid si Gareth, nilagay nitong braso sa likod ng upuan ni Alexandra at bahagyang hinaplos ang braso ng babae. Reynelia, first name basis na pala talaga kayo. Hindi pa rin tumigil si Gareth sa pang-aasar. Teka, hindi ba't kasal na dapat si James? Inosenteng tanong ni Alexandra nang biglang maalala na engaged na ito bago pa sila maghiwalay ni Gareth. Kumunot ang kanyang noot palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Nakita niya natigilan si James, samantalang may malokong ngiti ang gumuhit sa labi ni Gareth. Huminga ng malalim si James, binuka nito ang bibig ngunit hindi rin natuloy ang sasabihin. Tumawa si Gareth saka humarap sa kanya. Huwag na natin siyang tanungin, mahina nitong bulong sa kanya. Bakit? Tanong ng isip ni Alexandra, mas lalo tuloy siyang naging kuryoso sa lalaki. Wait, how about Georgia? Where is Georgia? Bigla niyang tanong ng maalalang matalik na kaibigan. Alam na alam niya kung gaano nasaktan si Georgia sa pagkaka-engage bigla ni James sa ibang babae. Hindi agad sumagi sa kanyang isip ang matalik na kaibigan dahil mas inuna niya ang ibang bagay. Pero dahil kay James, naalala niya bigla na hanapin si Georgia. Biglang natahimik ang kanilang mesa. Mas lalong kumunot ang noon ni Alexandra nang wala sa kanyang sumagot. Nang sulyapan niya si James, nakita niya naging madilim ang ekspresyon ng mukha nito at nagtagis ang bagang. May kakaibang emosyon ang lumitaw sa mga mata nito. Wala pa rin sa kanyang sumagot. Hanggang sa sasakyan hindi nasagot ang kanyang tanong tungkol kay Georgia. Pauwi na sila at inaayos ni Gareth ang kanyang seatbelt. Gareth, marahan niyang tawag. What's wrong with James? Where is Georgia? I want to see my best friend again. Aniya. Sigurado siyang isa si Georgia sa nasaktan dahil sa peking pagkamatay niya. Isa ito sa nagluksa para sa kanya kaya alam niyang matutuwa ito kapag makita siya at malaman na buhay siya. Umayos si Gareth sa pagkakaupo. Medyo kabado ito talatang ayos sana siyang sagutin. Gareth! Frustrated na niyang tawag sa pangalan na lalaki dahil sa kanyang pagtatanong, parang nagmamadali itong umalis sila at iwanan si James. Ano ba talagang nangyayari? Lumingon to sa kanya at pilit na ginawang neutral ang ekspresyon ng mukha. We cannot mention Georgia in front of James, sabi nito. Mas lalong kumulit ang kanyang lot agad na nagsalubong ang kanyang kilay. Why not? Galit pa rin siya kay Georgia dahil sa nangyari noon. Come on, I know my friend. Walang kasalanan si Georgia sa nangyari. Kung alam lang ni James kung ilang beses na pinaglaban ni Georgia ang relasyon nila noon. Kahit nung engaged na si James, alam kong mahal pa rin ang kaibigan kong lalaking yun. Sandra, masuyo nitong tawag. I already knew that, but please let's not mention Georgia's name again in front of James. He doesn't like that. Marami nitong sabi. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib dahil sa mga sinasabi ni Gareth. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyari pero may kutob siya na hindi niya gusto ang nangyayari ngayon. Natahimik sila saglit. But at least let me know where is she. Mababa ang boss na sabi niya. Huminga ng malalim si Gareth. Tumango ito sa kabinuhay ang makina ng sasakyan. I will bring you to her. Natahimik ulit siya sa sasakyan. Kabado siya habang nasa biyahe, lalo pat naalala niyang naging ekspresyon ni James kanina sa restaurant. Why is he mad? Why he looks pain? Kalahating oras ang lumipas nang mapadaan sila sa isang pribadong sementeryo. Umawang ang labi ni Alexander nang umikot sila hanggang sa ikalawang gate ng sementeryo. Hindi matigil ang pagtibok ng kanyang puso hanggang sa tumigil ang sasakyan sa parking lot. Why are we here? Utal niyang tanong. Kinalas ni Gareth ang seatbelt at lumunok. Lumingon ito sa kanya at matamang sinabi, We will visit your lola and also your friend. Nagtindigan ang kanyang mga balahibo, nanlamig ang kanyang buong katawan. Kung kanina sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso, ngayon ay sobrang bagal na ng tibok nito. Kinagat niya ang ibabang labi habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Kinalas niya ang seatbelt. Sumunod siya kay Gareth nang bumaba ito sa sasakyan. Nangihinang kanyang tuhod. Lumapit sa kanya si Gareth at giniya siya nito sa isang malaking mausoleum. Umawang ang bibig ni Alexandra. Sobrang rangya ng mausoleum. Mataas ang mga pader at masining ang pagkakaukit ng mga pundasyon. Kulay ginto ang malaking gate na umabot 10 metro ang taas. Gawa sa marmol ang dingding at sahig at merong malaking krus sa dulo nito. Maraming statue ng puting anghel ang nakapalibot sa buong mausoleum. Lumapit siya.
Nakita't napansin niyang isang malaking libingan sa loob ng mausoleum. Isang itim na granite na lapid ang kanyang nakita. Ang linings ng libingan ay ginto. Mayroon itong 3 hakbang na base at isang malaking arko ng headstone. Merong pulumpon ng mga bulaklak na nakalagay sa gitna ng libingan. Sa gilid ng libingan isang batong anghel na may hawak na parihabang bato. Bumaba ang kanyang tingin at nakita ang nakasulat sa parihabang bato. In loving memory of Georgia Dimitri Santiago, February 24, 1997 to November 7, 2022. Beloved daughter and a friend. Parang nanghinang buong katawan ni Alexandra. Tinakasan siya ng lakas at dahan-dahang napaluhod sa harap ng gate. Sinubukan siyang alalayan ni Gareth pero hindi rin siya nito napigilan. Bumuhos ang kanyang mga luha. This is not true, iling niya. This is not true. Iyak niya, hindi halos na malaya na umiiyak na pala siya. Niyakap siya ni Gareth. Kumapit siya sa baraso nito habang patuloy na umiiyak. Georgia is alive. She couldn't be dead, Gareth. She couldn't be dead. Sigaw niya. Ayaw tanggapin na ang marangyang mausoleo ay para sa kanyang kaibigan. Yumuyog-yug ang kanyang balikat dahil sa matinding pag-iyak. Sa sisili pa lang, naisip na niyang wala ng kanyang lola dahil alam niyang hindi na talaga kaya ng katawan nito na tumagal pa ng ilang taon. Paunti-unti niya nang tanggap na wala na talaga to. Hindi na niya makikita ang kanyang lola. Ngunit hindi si Georgia, hindi ang matalik niyang kaibigan. Gareth, please tell me, this is not true. Pakiusap niya. Hindi nagsalita si Gareth kaya mas lalong lumakas ang kanyang iyak. Ngayon, wala na talagang isa man lang na malapit sa kanya ang naghihintay na bumalik siya. Wala na ang kanyang lola. Wala na siyang pamilya. Nawalan pa siya ng matalik na kaibigan. Wala na si Georgia.